Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga tulisan, misiaw na sab sa Cagayan de Oro City. Usa ka habal-habal driver, ulahing biktima. CIDG-11, magpahigayon og investigasyon sa gingong death squad sa Davao City. Dole 11, gipasidanan ang mga employer nga ipatuman ang dugang 38 pesos sa daily minimum wage sa Davao Region. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Misiaw na sab ang mga tulisan sa Cagayan de Oro City. Ulahing biktima, usa ka habal-habal driver. Saruntang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, gilimas matod pa sa tulisan ang kinitaan sa biktima. Otoridad mas doblehon kuno ang pagbantay sa lugar ug sa ubang hilit nga lugar aron malikayan ang susamang krimen. Ani ang report. Pasado alas 7 sa gabi, na biktima matod pa sa mga tulisan ang usa ka habal-habal driver sa sitio Tipolohon, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Base sa social media post sa biktima, gisaysay niini nga samtang pauli siya gikan naghatod og pasahero, giatngan kuno siya sa tulisan sa ngitngit nga bahin padulong sa Barangay Indahag. Gilimas kuno sa sospek ang iyang kita nga halos 1,000 ka pesos. Gilian kini nagpatabang sa Kugon Police Station apan wala na naabtan sa kapulisan ang sospek sa maong lugar. Kung adlaw, daw normal lamang nga dalan kining intersection nga sakop pa sa Barangay Kamamanan. Apan, kung mugabiin na, tataw gayod ang kamingaw sa lugar. Nga usa sa mga gitudlong rason kung ngano nahitabo ang pagpanulis dinhiya. Hinoon, aminado ang Kugon Police Station nga panagsalamang nila masubay ang lugar tungod sa kalayo. Sa kasamtangan, padayon ang ilang verifikasyon o investigasyon sa mong kaso. Ang katong gitudlo po sa kuan mingaw gidon sa nga lugar pero di sa lagi pa na po nato pa po ma-confirm karon kung unsa gid ka tinuod. Pero atong paningkamutan sir nga molutag gid ang tinuod nga pangitabo. Gibutyag sab sa administrator sa Barangay Kamamanan nga kanunay ang ilang pag-roving sa ilang mga tanod sa lugar. Once nga mag-roving ang tanod, regularly ang among tanod is mag-roving twice yun sila mag-roving up to sa kadlawon. Tungod sa hitabo, mas pahugtan pa sa barangay ang pagbantay sa maong lugar. Actually, kanang CBO da sa mo active niya po na sa maong area sa CBO. Aduna niya po yung mga kontak na mo ana. In kaso na manggali ilang matikdan, anytime mo ato magida ang tanod, mo responde gid sila. Sara, padayon karon ang investigasyon sa kapulisan ug ang pagsuta sa posibleng sospek nga tulisan. Sa karon, mas pahugtan matod pa nila ang pagbantay sa mga hilit ug ngit-ngit nga lugar ilawom silang area of responsibility. Sara. Daghang salamat, Cyril Chavez. Gikumpirma sa Davao City Police Office nga naglusad na og investigasyon ang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG-11 kalabot sa gingong death squad sa Davao City. Gibutyag ni Police Colonel Hansel Marantan, ang Acting City Director sa Davao City Police Office, atol sa eksklusibong pakighinabi sa GMA Super Radio Davao nga suportado sa buhatan ang investigasyon nga gipahigayon sa CIDG-11 kalabot sa gingong Davao Death Squad. Giangko ni Marantan nga ubay-ubay na ka mga dokumento ang gihuptan karon sa CIDG-11. Mitabang nasabmatod pa sa gilusad nga investigasyon ang pipila ka mga giingong kanhing miyembro sa DDS. Una na nga gikumpirma ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte atol sa pagdungog sa Senado kalabot sa extrajudicial killings ilawom siyang administrasyon nga duna siya'y Davao Death Squad panahon nga mayor pa siya sa Davao City. Gilangkuban kuno kini sa pipila ka grupo sa syudad. Sa ikalawang adlaw sa COC filing alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections, girekomenda sa COMELEC BARM nga kung mamahimo, dili magdungan og file ang mga magkaatbang nga partido aron malikayan ang tensyon. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Cotabato City. Efren.
Sara, buot karon sa Comelec Barm nga pa isa-isa ka partido ang magfile og dili magdungan aron malikayan ang tensyon atol sa filing of COC alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Elections. Samtang nga nakatakdang ipaubos sa assessment ang mga gifile nga manifestation of intent to participate sa election, ilabi na sa magpapili sa seat sa regional political party. Sa ikaduhang adlaw sa filing of COC alang sa 2025 Bangsamoro Parliamentary Election sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City, mingaw pa. Sanglit, walay mga aspirant nga nag-file karong adlaw. Sa ulahing tala sa Comelec Barm sa seat sa District Representative, usa pa lang ang nag-file sa Maguindanao del Norte, duha sa Maguindanao del Sur, upat sa Lanao del Sur, usa sa Lanao del Norte, tulo sa Basilan ug tulusab sa Tawi-Tawi. Samtang usa pa lang ang nag-file og manifestation of intent to participate in the May 12, 2025 Bangsamoro Parliamentary Election sa buhatan sa Barm Election Office sa seat sa Regional Political Party. Apan, matud sa Comelec Barm, ang mga mag-file sa maong seat gikinahanglang gyapong ipaubos sa assessment. But we're evaluating the same para for purposes of requiring them, if the sufficient or complete yung requirements, we will require them to publish, no? Especially yung list of nominees. Samtang dunay pagpasabot ang Comelec Barm kalabot sa mga partido o grupo nga dungan nga mag-file og COC sa mga Comelec office, ilabi na kung kinsa ang unang nga matagad. Two things at the same time. So, kung dalawang darating, kung sinong nauna ang mauna, then serve upon by the second. So, hindi yun bawal. So, anaa matud pa sa kapinlibo ang na-deploy nga mga PNP personnel sa mga Comelec office sa Barm. Dili matud pa sila magpakakampante, bisan og mingaw pa sa karon ang COC filing. Busa hugot gyapon nga seguridad ang gipatuman kauban ang Armed Forces of the Philippines ug ubang law enforcement agencies. Actually, yung security naman natin ay calibrated. Kung makita natin na medyo may gulo, siyempre magdagdag tayo. Pero so far, siya ala. Wala akong nakikitang indication na magiging magulo ang eleksyon na to, ang filing na to. Samtang walay natala nga untoward incidents ang Police Regional Office Bar sa ikaduhang adlaw sa COC filing. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak. Patay ang usa ka babae sa Butuan City human nanungkit og mangga sa punuan niini gamit ang tubo nga bakal dihang nakuryentehan. Giling miresponde ang mga otoridad kauban ang Agusan del Norte Electric Cooperative gamit ang boom truck aron makuha ang lawa sa 22 anyos nga babae human nakuryentehan pasado alas 11 sa udto niadtong Sabado sa Barangay Libertad sa Butuan City. Ang biktima usa ka college student ug residente sa Barangay Maibo sa samang syudad. Sumala sa investigasyon, nanungkit og mangga ang biktima kinsa gisugo sa tag-iya sa punuan nga mao'y magpupo sa bunga. Apan aksidenteng nasangyad ang tubo nga bakal nga gigamit niini sa primary tension line sa poste sa kuryente ug didto na kini nakuryentehan. Sumala sa silingan nga nakita niya ang biktima dihang nakuryentehan. Hinuon wala kini nahulog sa iyang gilingkurang sanga sa mangga. Nakaiagom og mga grabing paso sa lawas ang biktima ug gidala pa sa ospital apan dead on arrival na. Nagtapok ang grupo sa mga delivery rider gawa sa sangguniang panglungsod sa Davao City. Bit-bit ang placards aron ipanawagan ang pagtanggal sa business permit nga kabahin sa ilang rekisitos. Unod sa placards sa mga rider ang ilang panawagan nga dili sila mga negosyante. Una nang gipalagan sa delivery riders ang rekisito sa Davao City LGU nga nag-require kanila sa pagkuha og business permit una makasugod sa delivery services. Kabahin sa ilang pagbisita sa sangguniang panglungsod mao ang pag-adto sa mga opisina sa mga city councilor aron nga personal nga mangayo og suporta sa ilang panawagan. Wala pa'y pahayag ang Davao City LGU sa panawagan sa mga delivery rider. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagpasidaan ang Department of Labor and Employment Region 11 sa mga employer nga kinahanglang tumanon ang wage increase aron dili masilutan. Atong sero ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa DOLE 11 nga
Regular ang ilahang monitoring o inspection sa mga establishment aron masuta kung gituman ba sa mga employer ang wage increase sa mga empleyado. Kada adlaw nagapaningkamot sa trabaho sa usa ka aesthetic clinic sa Davao City ang single mom nga si Kendra alang sa iyahang duha ka anak. Dako daw kaayo ang tabang sa pagsaka sa minimum wage nga 38 pesos sa mga empleyado sa Davao Region sukad niadtong September 1, 2024. Subay kini sa pagpatuman sa Wage Order Number RB 11-22 sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Dole 11. Kasi sa family din nakatulong sa pag-increase ng sahod. Yung sahod ito talaga may pinaglalaanan talaga. Nagpasidaan ang Dole 11 nga gawas sa ipasangit nga reklamo sa mga empleyado batok sa mga masinupakong employer ngadto sa ilahang buhatan. Regular matud pa ang ilahang labor inspection monitoring o visitorial power. Ugaling mapamatud-an nga wala sila nagasulod sa wage increase. Ilahang silutan ang employer. Apan lagi, ang problema, kulang sila sa labor inspectors. I will be honest, I'll be asking for the Congress to give additional budget nga tagaan may additional labor inspectors. Kay pila ra gud among labor inspector mo 32 ra mi kabuk nya pila ka libo ang atong establishment dire. Di makaya. Kanya na pagyutay tupad. Pwede usab nila aksyonan ang mga reklamo kalabot sa pakyas kapag patuman sa wage increase alang sa mga empleyado. Sa bahin sa National Labor Relations Commission, Regional Arbitration Branch Davao Region, mga micro-enterprise ang sagad sa mga ginareklamo nga wala nagapasweldo og sakto. Usually nana sila sa minimum wage. Ang mga nagkuan except lang tong mga micro business, so usually ang depensa nila is BME, which is exempted from complying the minimum wage. So kinahanglan po na nila pamatud-an nga BME sila, Barangay Micro Business Enterprise. Gawas sa 100,000 pesos nga multa batok sa masinupakon nga employer, pwede pod kini makulong sa dilim ubos sa duha ka tuig. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban. Mas mikusog pa og nahimo na ang typhoon category ang bagyong Marce nga nagkaduol na sa Northern Luzon. Ulay kining nasiplatan kapin 500 kilometers sidlakan sa Baler, Aurora. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka na ang signal number 1 sa dakong bahin sa Northern Luzon. Sumala sa Pag-asa, posibleng mausab gamay ang direksyon sa bagyo ug mopadulong sa kasadpan. Posible kining moigo sa Northern Luzon kung asa gipaabot nga maglandfall kini sa Babuyan Islands o mainland Northern Cagayan sa Huwebes sa gabi o Biyernes sa kadlawon. Kung mupaubos ang track niini, posibleng sa Cagayan o Isabela kini moigo o mag-usab pa og direksyon. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon tungod sa localized thunderstorms ang dakong bahin sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargen. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Sa bulan sa Pebrero o Marso magsugod ang campaign period alang sa 2025 national and local elections. Karon pa lang gipangandaman na kini sa COMELEC Region 11, ilabi pa nga dunay mga bag-ong teknolohiya nga mamahimong gamiton sa pagpangampanya. Atong sero ng dugang detalye sa report ni Kent Abrigana live. Kent? Sara, usa sa mga ginatutukan karon sa COMELEC 11 mao ang pag-regulate sa paggamit og mga internet-based campaign platforms og artificial intelligence alang sa 2025 national and local elections. Bisan pipila pa ka bulan una ang 2025 national and local elections, ginatutukan na karon pa lang sa COMELEC 11 ang pag-regulate sa paggamit sa social media og internet-based campaign platforms og artificial intelligence. Kini ilabi na atul sa campaign period nga magsugod sa February 11, 2025 alang sa national positions ug March 28, 2025 alang sa local positions. Kutob kini sa May 10, 2025, duha ka adlaw una ang May 12, 2025 national and local elections. Niadtong September 17, 2024, gipagula ang COMELEC Resolution number 11064. Kaya po tayo merong COMELEC Resolution 11064 is that
as mentioned, para ma-regulate po kung ano po yung gustong ipahayag ng ating mga aspirants para sa darating na eleksyon. So if we are just going to let everybody do whatever they want to do without such regulation, baka kung ano-ano yung mga tamaan. Ubos sa maong resolusyon, kinahanglan nga irehistro sa tanang kandidato ang ilang digital campaign platform sa COMELEC sulod sa 30 days human ang filing sa COC o una ang December 13, 2024. Tumong niini nga ma-regulate ang digital election ug mabatukan ang disinformation sa social media o gubang digital platforms. Yung deadline naman is until December 13 pa. Okay? So meron pa silang time to register right now. Kasi if they're going to conduct, of course, online election campaign, yung way ng COMELEC to monitor everything is through the registration. Applicable ang maong guidelines sa mga political candidate, technology platforms o providers nga nag-host og election-related content. Gawas niini, kinahanglan sab nga butangan og disclosures o disclaimers ang tanang campaign materials nga gigamitan og artificial intelligence. Gikinahanglan sab nga motubag ang technology platforms o providers sa mga request sa COMELEC nga tanggalon ang mga non-compliant nga content. Gani ang poll watchdog nga kontradaya, dili uyon sa guidelines sa COMELEC sa AI ug social media. Matod nila, censorship matod pa kini og dili pagpakibatok sa fake news. Sa ilang official statement, gibutang niining halapad ang definition sa fake news. Posible sab matod pa kini nga ma-weaponize o magamit nga hinagiban aron ma-censor ang ubang media content. Sugyot niini nga tudluan na lang ang publiko sa pagtan-aw kung unsa ang tinuod ug ang dili tinuod nga balita ug ang responsable nga paggamit sa artificial intelligence. Ang tubag sa COMELEC. Sana mabigyan muna kami ng pagkakataon sa Commission on Elections dahil kami sa COMELEC wala naman po kaming hangarin kundi magkaroon ng isang maayos, malaya, makatarungan, totoong eleksyon para sa isang bagong Pilipinas. Sara, nagmugna na sab og enforcement group ang COMELEC 11 nga mao ang Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa halalan nga mao ang motuki, moimbestiga o mo-report sa mga wala nagasupak o sa mga nagasupak sa maong guidelines. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana. Namatigdan karon ang pag-ubos sa presyo sa isda sa Bangkeron Public Market sa Davao City, human misaka sa milabayng semana tungod sa daot nga panahon. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, gibutyag sa pipila ka fish vendor sa maong merkado publiko nga subling midaghan ang supply sa isda tungod maayo na sab ang panahon. Sa karon miubos gikan 20 pesos ngadto sa 60 pesos ang matag kilo sa isda. Sa pagkakaroon, mapalit na ang muro-muro sa 160 pesos gikan sa 200 pesos matag kilo sa milabayng semana. Ang matambaka ana-ana sa 240 pesos, ang matag kilo gikan 300 pesos. Barilison sa 160 pesos gikan 180 pesos matag kilo. Budburon sa 140 pesos gikan sa 160 pesos matag kilo. Karabalya sa nasa 140 pesos gikan 200 pesos matag kilo. Ug pirit sa 140 pesos gikan sa 180 pesos matag kilo. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nadismaya ang Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office. Human na danyos ang pipila ka lapida sa City Public Memorial Park tungod gidagkutan og kandila sa pipila ka mga miduaw sa ilang minatay. Ano ang report ni Cyril Chavez? Usa sa mga pulisiya nga hugot nga gipatuman sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro atol sa kalag-kalag ang pagbawal sa pagdala og posporo ug lighter sulod sa City Public Memorial Park. Ang nagunang rason, malikayan ang pagpanagkot og mga kandila bisan asa nga lugar, labi na sa mga pansyon. Gani nagbutang pa og designated nga dagkutanan ang buhatan sa matag apartment type nga pansyon. Apan, bisa na niini, pipila ka mga pansyon ang nakitaan og burn marks nga resulta sa pagpanagkot duol sa mga lapida sa minatay. Sa mga kuhang hulagway sa Clenro, nangasunog nga pintura palibot sa lapida. Gani, aduna sab ubang Bermuda grass nga nangasunog sab tungod sa pagpanagkot sa tiilan sa mga pansyon. Sa mong hitabo,
gikasubo sa Klenro tungod na daot ang gitrabahong pagpanindot sa lugar. Ang atong obserbahan lagi kining digid magpabadlong. Bisag kung sa una ito hangyo na dili ng magtagpot o kandila diya sa lubnganan kay lagi madaot nasunog. Pagpaklaro sa Klenro nga naglisod sab sila og pagpamadlong sa mga malapason tungod sa kaluag sa lugar. Naglisod lagi kay kita po ibantayan kay naka-uniform ang ta. Kita ibantayan sa kadaghan tao po. Hinoon, daghan sab ang misubay sa polisiya ug nagbutang pa og pahimangno sa mga miduaw sa ilang minatay. Pangitaan karon sa Klenro og paagi nga mas mapasabot sa katawhan ang importansya sa pagbintinar sa kalimpyo sa City Public Memorial Park. Ang uban mayon nga di man mo balaka kay kwarta man sa gobyerno mo lagi na ang kwarta sa gobyerno di sa usikan atong iplastar kay ang imintina na ubalik ang ipintal makatag pa na og laing serbisyo. Kauban si Jaybert Pairan, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nagdugang og ruta og bus units ang LTFRB 11 alang sa peak hours augmentation bus system isip tubag sa kakulang sa pampublikong sakyanan sa Davao City. Ano report ni John D. Esteban. Dinhi sa dalang bulton sa Davao City mag-atang og jeep si Wilma kada adlaw gikan trabaho pauli sa Inawayan, Santa Cruz, Davao del Sur. Kung peak hours, maglisod matud pa siya og sakay labi na inig matunong og ting-uli sa mga estudyante. Kinahanglan gyud daw niya makigdot-dot aron makasakay tungod sa kadaghan sa pasahero. Puno man permanente gud ang mga sakyanan nya manama malangan-langan pagtaba madugay tag-abot og balay. Aminado sab ang buhatan nga kulang gyud ang pampublikong sakyanan sanglit daghan ang wala na namasada. Pipila sa mga rason, dili na daw nila mapaandar ang unit kay dili kapasar sa roadworthiness ug dili na pud nila kaya ang gastos sa pagbintinar sa ilahang unit. Hinuon sa karon gipagitaan na nila kini og pamaagi. Nagdugang og 8 ka mga bus ang LTFRB Davao alang sa peak hours augmentation bus system. Kini aron ma-accommodate ang mga commuters nga maglisod og sakay panahon sa peak hours. Ang mao mga unit dunay 4 ka ruta. Ang 4 ka ruta mao ang ruta nga manukad sa University of Mindanao Matina Campus Pamaa, UM Matina Campus Pamatina Playa, Puan, Paingon Rojas Avenue o gikan UM Bulton Campus, Paindangan. Originally, we have only 10 routes for the peak hours augmentation bus system. But with consultation with the city government through the city TMO, ato ang ginungagan og another 4 routes ang atong peak hours augmentation system. They will operate from 5 a.m. to 8 a.m. and then from 5 in the afternoon till 8 in the evening. Pero ang long-term nga solusyon sa problema mao ang High Priority Bus System o HPBS. Hinuon gipasalig ni DOTR Secretary Jaime Bautista nga mahinayon ang HPBS nga nadelatar tungod sa problema sa pondo. Samtang gahuwat sa implementasyon sa proyekto, nakita sa LTFRB Davao Region nga tubag sa problema ang Modern Public Utility Vehicle. Pero ginatun-an pa kini. We are expecting to introduce a new public utility system in Davao which will be using a modernized public utility vehicle if the city government will allow, and they will operate until such time that the bus system of Davao will be implemented. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Bisa na sa natalang insidente sa pagpanunggab atol sa pag-obserba sa kalagkalag sa Cagayan de Oro City, gipasgarbo sa kapulisan nga nagmalinahon ang kinatibuk-ang aktibidad sa mga sementeryo sa syudad. Ano ang report ni Cyril Chavez? Pasado alas 2 sa hapon nitong Nobyembre 1, natala sa buhatan sa Bulwa Police Station ang usa ka stabbing incident nga gikalampigitan sa grupo sa mga construction worker. Ang insidente nahitabo sa Zone 1 Barangay Bulwa kung asa angol ang duha ka mga lalaking nag-edad og 30 og 46 anyos. Gilayong gidala sa ospital ang duha ka mga biktima kung asa luwas na ang ilang kahimtang. Gilayong naglusad og operasyon ang kapulisan kung asa ilang nadakpan ang 28 anyos nga suspitsado. Sa ilang construction site, dunay wala pagkasinabtanay sa istorya siguro, nasantop sa pangdunggab samad ang biktima. Apan bisan na sa maong insidente, gikonsidera gyapon sa Cagayan de Oro City Police
nga malinawon ang paghinumdom sa adlaw sa mga minatay sa syudad. Matod sa Kokbo, dakong tabang ang kooperasyon sa katawhan sa tanang pulisiya nga gipatuman sa mga sementeryo. Kung adunay mga minimal incident diya sa mga respective police stations, nahatagan man pod og tukma nga responde intervention sa atong mga pulis. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gihimong pilot area sa national government sa pag-obserba karong adlaw sa World Tsunami Awareness Day ang Mati City, Davao Oriental. Gipangunahan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (CONFIVOLCS) ang mga aktibidad lakip ang pinakaunang Tsunami Run for Safety sa Mindanao nga gisalmutan sa kapin 1,600 ka partisipante. Gawa sa mga aktibidad sa Mati City, dunasay usa ka exhibit nga gipaygayon sa kauluhan. Sumala pa ni Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor sa DOST-PHIVOLCS, nga ang World Tsunami Awareness Day usa ka tinuig nga aktibidad aron nga palapdan pa ang kasayuran sa publiko sa epekto ug pagpangandam ug galing moigo ang tsunami lakip ang early warning sa maong kalamidad. Gisugdan among tinuig nga pag-obserba kaniadto pang 2015 pinaagi sa United Nations General Assembly Resolution. Base sa datos sa nakalabay nga 100 years, moabot na og 58 ka tsunami ang natala nga mikala sa kapin 260,000 kinabuhi ug bilyon dolyares ang nadanyos sa maong kalamidad. Nakatakdang magtukod ang Department of Agriculture 11 ug mga bagong border control facilities sa Davao Region. Kini aron mapugnan ang posibleng hulga sa African Swine Fever kon ASF. Sa pahayag sa DA11, siyam ka mga border control facilities ang itukod. 3 ang imuntar sa Davao del Sur, 2 sa Davao de Oro, tag-usa sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental ug Davao de Oro. Pagbutiag ni Macario Gonzaga, ang Executive Director sa DA11, tumong niini nga maprotektahan ang industriya sa baboy ug alang sa food security sa riyon. Punduhan ang proyekto og 20 million pesos din lakip sa mga anaa sa pasilidad ang disinfection zone, interagency office building ug mortality pit. Gilaom ang masugdan ang pagtukod sa proyekto sa Pebrero sunod tuig. Buhi gihapon ang paglawig sa LPU Pirates padulong sa final. Suman gipildi ang San Sebastian Golden Stags sa round 2 sa NCAA Season 100 Basketball Games kaganina. Nadugangan na sabog usa ang daog sa LPU Pirates aron magpabilin sa Final 4 race alang sa NCAA Season 100. Busa pa dahil na ilang paglawig padulong sa final sa ilang ikapito nga daog. Kini dihang gipildi nila ang San Sebastian Golden Stags kaganina 93-85. Gipangunahan kini sa career high performance ni Renz Villegas kinsa nahimong best player of the game sa iyang 25 points, 3 assists ug 2 steals. Pareng tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 sa alas 11 sa buntag ug 2:30 sa hapon nga makita sa Heart of Asia. Mga kapuso, 50 kaadlaw na lang, Pasko na! Mo kato mo aling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.